Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Cagalangin sa ika-6 na umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Miyerkules Santo. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muliniyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabit akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang luruhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglihi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na ako'y di kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok
ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa Aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Huling araw o ang araw bago po ang pagdiriwang natin ng tinatawag na Paschal Triduum na magsisimula ng Holy Thursday, Good Friday at yung Pasko ng Pagkabuhay. Mahalaga po yung mga araw na iyan. Ngayon, Miyerkules Santo, ito po ay tinatawag din na Spy Wednesday. No? Spy Wednesday dahil ang sabi nga sa ating Ebanghelyo, mula noon, humahanap na si Judas ng pagkakataon para maipagkanulo si Jesus. Yung magandang mapagnilayan, no, na nung binabasa ko rin ito, sabi ko, ano bang nangyari kay Judas? Bakit siya nakipagkita sa mga saserdote at nagsabing ano ang maibibigay kung sakaling sabihin sa kanila kung nasaan nga si Jesus? Dahil nitong mga nakalipas na araw, ipinapahanap na ng mga Pariseo at mga punong saserdote si Jesus dahil nga para sa kanila, nilalapastangan ni Jesus ang Diyos sa pagsasabing siya ay anak ng Diyos. At dahil sa kanyang pagbuhay kay Lazaro, nangangamba sila na mawala o maubos ang mga kasapi sa kanilang pananampalataya, ang mga Hudyo. Dahil sabi nga, marami ang umaalis sa pagiging Hudyo at umaanib o sumusunod na kay Kristo, kaya gusto na nilang ipapatay si Jesus. Kaya ngayon, si Judas na kahapon ang ginamit na ebanghelyo mula kay San Juan. At sinabi ni Kristo na tandaan ninyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo, bago yung tagpong iyon, ay kumbaga bumalik muna, bakit nasabi ni Jesus ito? So, sa kwento ni San Mateo, nakipagkita na si Judas bago pa yung araw ng kanila pong huling hapunan. So, nakipagkita na at sinabi na sa halagang 30 pirasong pilak ay kanyang minamanmanan at inire-report sa mga punong saserdote ang bawat galaw, kilos o lugar na pinupuntahan ni Jesus. Kaya naging espiya si Judas para sa mga Pariseo at mga saserdote na ayaw kay Jesus. Pero ganun pa man, hindi lingid kay Jesus ang iniisip o binabalak ni Judas. Pero hindi niya ito hayagang ipinahiya, kundi ipinahayag lang din ni Jesus ang kanyang kalungkutan o ang kanyang frustration na sabihin niyang isa sa inyo ang, sabi nga isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Masakit ang ipagkanulo. Masakit yung bitawan ang inyong pagiging magkaibigan dahil lamang sa pera. Kaya nga, ito yung mga ugali ng pagiging Judas. Di ko alam, no? Dahil nga si Judas ang tagapag-ingat o tagahawak
ng kanilang koleksyon o donasyon na ibinibigay sa kanilang grupo. So ano bang pangangailangan ni Judas? O kaya meron bang nasabi si Jesus sa kanya para umabot sa punto na ipaghudas niya si Jesus, ipagkanulo niya si Jesus? Ano bang nagawa ni Jesus sa kanya para umabot siya dito? Sa tingin niyo po kaya? Kasi parang wala akong kahit basahin mo ang Biblia, wala ka namang mababasang kung ano man na ginawa ni Jesus na masama. Ano ba, nabaon ba sa utang si Judas? Nabisyo ba si Judas? Para magawa niya ito, matindi ang kanyang pangangailangan sa pera? Na siya rin namang katotohanan sa mga nangyayari na sa atin ngayon, sa mga krisis na ito, minsan mauuwi din lagi sa pera eh. Puro pera, no? Ang nagiging dahilan. Pera ang nagiging dahilan ng alitan ng pamilya. Pera ang nagiging dahilan para magkahiwa-hiwalay at payagan natin na maputol ang ating ugnayan. Yan ay ugaling pagiging Judas. Na maging ang relasyon natin sa Diyos ay handa nating isuko, handa nating ipagpaliban dahil lamang din sa pera. Madalas nga, di ba, kapag mayroong mga bigayan ng mga ayuda, ang mga tao wala sa simbahan, nasa pila ng ayuda. Hindi natin tinatanggi na kailangan natin ng pera, pero kung aabot sa punto na handa nating ipagpalim at isuko ang ating pananampalataya dahil sa pera, yan ay kasalanang Judas. So, masakit po, bagamat kay Kristo, sabi nga, masakit ito para kay Kristo, pero hindi niya hinayaang ipahiya si Judas. Hindi niya hinayaang i-expose si Judas at magalit ang mga alagad, ang iba pang alagad sa kanya. Hindi inunawa pa rin at yung kanyang pasensya ay talagang ibinigay. Yung pagmamahal na nararapat pa rin kay Judas, ibinigay pa rin ni Jesus sa kanya. Dahil hindi pwedeng mahadlangan o mapanghinaan siya ng loob dahil lamang dito. Kasi maaring ayaw na. Kung tayo, halimbawa, kung makaranas tayo ng panghudas, marami sa atin marahil ang hihinto na, magwawala na, magagalit na, susuko na lang sa buhay. Pero hindi ito ginawa ni Jesus. So sana po, kung sakali na mayroon tayong mga ganitong karanasan, sana kung makita natin ang kamaliang ginawa natin katulad kay Judas, may panahon pa ulit para tayo po magsisi. Kung sakali namang tayo ang nakaranas na ipinagkanulo, nawa katulad ni Jesus, maging malawak pa rin ang ating pangunawa. Minsan, classic man, pero ang sinasabi natin, pera lang yan. Pera lang yan. Madaling maubos ang pera, madaling palitan ang pera. Pero yung pagkakaibigan, yan ay isang kayamanan. Amen. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas sa gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng paggiginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama,
basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng makapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin,
ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Palingain mo at maging matuwid